Olivia's POV. My God, she's coming. Halos hindi mapakali sa upuan ng katabi niyang babae habang nakatingin sa likuran. Kasabay ng pagtunog ng musika ay siya namang pagpasok na isang magandang babaeng umiiyak. Para siyang nasa isang fairy tale at nanonood ng isang masaya at bonggang kasalan. OMG, hindi ko mapigilang umiyak. Kinasal na talaga si Sheila. Umiiyak na nagpahid ng luha ang morenang babae na katabi niya. Sa pag-uusap ng tatlo, halata na kaibigan ng mga ito ang kinakasal. Nang matapos ang kasal, sa reception naman sila nagpunta. Susunod na lang siya sa amo na maglakad ito. Nang huminto ito sa malaking mesa kung saan nakaupo ng kaibigan ng binata, nakaramdam siya ng hiya. 8 lalaki nakaupo at kung uupo siya, siya lamang mag-isang babae. Saka hindi niya rin sigurado kung gusto siyang paupuin ng amo niya. Nanlaki ang mata ni Olivia na mapansin kung sinong isa sa nakaupo sa mesa. Si Kevin, isa sa sikat na artista na sobrang iniidolo ng bunso niyang kapatid. Gusto niya sana makahingi ng autograph pero baka magalit ang amo niya at mapahiya lamang siya. Tumalikod siya para maghanap ng ibang mauupuan. Mukhang mababait naman ang mga babae na katabi niya kanina. Kaya na makita niya na may bakante sa upuan ng mga ito, lalapit sana siya pero may pumigil sa kanya. Ano bang ginagawa mo, Olivia? Natigilan si Sir Zefiro saglit at tumingin sa braso niya na hawak nito. Pasimple niyang binawi ang braso. Maghahanap po ako ng upuan, sir. Ayun, may nakita na po ako. Masakit sa mata na nakita ang katulad mong hampas lupa. Pag-alagala sa paligid, Olivia. Umupo ka sa tabi ko at ilugar mo ang sarili mo. Manghang na sambit ng binata. Saglit siyang nabigla sa sinabi nito. Nagyuho siya ng mukha. Nanlalabo ang mga mata niya dahil sa pang-iinsulto nito. Ano bang masama sa pag-upo sa mesa ng iba? Sinama lang ba ako nito para insultuhin? O sinama lang ba ako para ipakita kung ano lang siya at kung gaano siya kababa kumpara sa iba? Pinahid niyang luha bago umupo sa tabi ng binata. Masayang nag-uusap ang mga kaibigan ng amo niya. Hindi niya magawang batiin pabalik ang ilang bumati sa kanya na kaibigan ni Sir Zefiro. Natatakot kasi siya na baka kapag bumati pabalik, may masakit na masabi na naman ito. Di niya rin nagawang kumain o uminom man lamang ng kahit tubig. Napayuko na lamang siya habang kinukutkot ng kamay niya. Kahit ang magtaas ng mukha hindi magawa dahil sobrang nanliliit siya sa sarili niya. Bakit kaya yun nasabi ng amo niya? Dahil kahit anong ganda ng suot niya o maalingasaw ang kahirapan niya. Tumayo siya para magpunta ng banyo. Sobrang nanginginig na ang katawan niya sa sobrang lamig. Isa pa ibang masama ang pakiramdam niya. Magbabanyo lang ako, sir. Tumayo si Sir Zefiro. I need to go. Congrats again, Alfredo. Matapos sabihin yon, hinigit ng binata ang braso niya saka siya hinila papaalis. Di magawang magreklamo ni Olivia dahil nanghihina na siya. Tila anumang sandali, mawawalan na ng lakas. Natatakot din siya sa amo niya dahil alam niyang galit na naman ito sa kanya. Mukhang nagalit to sa kanya kaya nagpa siya ng umuwi. Akala ni Olivia binitawan siya nito pagdating sa parking lot pero hindi. Dahil pinagbuksyan pa siya ni Sir Zefiro ng pinto ng sasakyan. Ano kaya nakain ito? Pagpasok niya ng sasakyan, agad siyang sumandal at pumikit. Gustong gusto niya nang makabalik sa mansyon at magpahinga. Wala na siyang kain at di pa umiinom ng gamot. Matapos niyang marinig ang sinabi ng binata kanina, nawalan siya ng ganang kumain. Sana hindi na lang siya nito isinama. Ang sama talaga ng ugali nito. Walang pinipiling lugar para mga insulto ng tao. Babait kaya ang amo niya? Ang tanong, kailan naman kaya? Mukhang malabo yatang mangyari. Yun ang nasa isip niya bago siya tuluyan na makatulog. Sa kabilang banda, nagmulat si Olivia ng mata nang huminto ang sasakyan. Nakauwi rin sila sa wakas. Mabagal ang kilos na bumaba siya ng sasakyan. Di niya to nilingon at tuloy-tuloy nang pumasok. Nang buntik siyang matumpa dahil sa panginig ng katawan, maagap siyang nahawakan ng binata na nasa likuran ng pala. Agad siyang humiwalay dito at naglagay ng distansya sa pagitan nila. Hindi ka na dapat sumama kung di maganda ang pakiramdam mo. Seryosong wika ni Sir Zefiro. Di siya nagsalita, nagyuko lamang ng mukha. Paano naman ito nalaman na masama ang pakiramdam niya? Use your brain, Olivia. Ganyan ka ba talaga kamulala? Sinama kita para may alalay ako, pero ako pa nag-a-adjust dahil sa'yo? Kumibot-kibot ang labi niya. Nagsimulang manlabo ang mga mata niya dahil sa sinabi nito. Bakit parang kasalanan ko pa? Wala naman siyang sinabing umuwi sila.
Hindi niya ipinaalam ang kalagayan niya dahil baka magalit ito. Bakit palagi na lang akong mali sa paningin nito? Saka ko lang pinakawala ng luha nang marinig ang yabag ng binata papalayo. Umiiyak siyang nagtungo ng kusina. Kumain muna siya bago uminom ng gamot. Nang tatayo na siya para pumasok sa kwarto niya, nawalan siya ng balanse at bumagsak sa sahig. Di na talaga niya kayang tumayo. Pinahid ni Olivia ang luha at pilit na tumayo pero wala na talaga siyang lakas. Damn! Tinakpan niya ang mukha nang marinig ang boses ng binata. Di niya gustong makita nito ang pag-iyak niya. Inintay niyang pagalitan siya nito o pagsalitaan na masakit na salita pero hindi nangyari yon. Ang kinagulat niya ay ang sunod nitong ginawa. Binuhat siya ni Sir Zefiro dahil sa gulat at takot na baka ibagsak siya nito. Kinawit niya ang kamay sa batok nito. Maganda na yung sigurado. Sa ugali pa lang ng amo niya, hindi na malabong mangyari yon. Natigil siya sa pag-iyak nang magsalubong ang mata nilang dalawa. Ang lalim nito kung tumingin hanggang ngayon, di pa rin siya masanay-sanay. Iniwas niya ang tingin. Nang makarating na sa kwarto ay maingat siyang nilapag ng binata sa kama. Salamat po, sir. Mahina niyang sambit bago tumalikod ng higa. Inintay niyang marinig ang yabag nito papalayo pero di pa rin to lumalabas ng kwarto. May kailangan pa ba to sa kanya? Ano na naman kaya? Sana hindi siya pagalitan dahil ang totoo lang wala siyang kalakas-lakas. Kahit makinig sa sermon o insulto nito baka hindi niya magawa. Change your dress, Olivia. Pawis na pawis ka. Dinig niyang sambit ni Sir Zefiro. Oo nga pala, hindi pa siya nakapagpalit. Pero paano siya makakapagpalit kung wala nga siyang lakas? Magagalit ba ito kung sasabihin niyang bukas na lang? Pumikit si Olivia na hindi na kinaya pang antok. Hinintay ni Zefiro ang sumagot sa kanya si Olivia, pero ilang minuto na siyang naghihintay, hindi na nagsalita pang dalaga. Nangunot ang noon niya. Umupo siya sa gilid ng kama, dahan-dahang iniharap sa kanya si Olivia. Tulog na ito at bahagya pang nakaawang ang labi. Agad niyang iniwas ang tingin sa hita ng dalaga na lumanta dahil sa slit ng dress na suot nito. Nalaman niyang may sakit si Olivia nang hawakan niya ito sa braso kanina. Napakainit at nakakapaso ang balat nito. Lumayas ka na, Olivia. Hindi ko kailangan ng hampastupang sakitin kagaya mo. Sigaw ni Sir Zefiro sa kanya. Napabalik ko siya ng bangon at habol ang hininga, niribot ang tingin ng paligid. Panaginip lamang pala. Pinahid niyang pawis sa noo. Kahit sa panaginip, nakakatakot ang amo niya. Akala nga niya hindi na siya magigising sa takot. Kapag kasamang amo niya sa panaginip, bangungot ang tawag doon. Muli niyang sinalat ang noo nang maalalang may lagnat siya. Salamat naman sa Diyos. Mabutit magaling na ako. Magagawa na niya ang mga trabaho. Tumayo siya para magpunta ng banyo. Kailangan niyang magbihis dahil hindi na siya nakapagpalit ng suot kagabi. Natigilan si Olivia na mapansin na nakasuot siya ng lumang bestida. Paano napalitan ang suot ko? Sa pagkakatanda niya hindi siya nakapagpalit dahil nakatulog na siya. Hindi kaya si Sir Zefiro? Nanlaki ang mata niya sa naisip. Ito lang naman ang kasama niya sa bahay. Palakad-lakad si Olivia sa loob ng kwarto habang kagat-kagat ang kuko. Kumukulo ang dugo niya. Kung ito nga nagpalit, bakit? Babae ako at dapat lang akong makakita sa katawan ko. Di niya gustong tinitingnan ang katawan niya, ang hawakan pa kaya? Kahit inis si Olivia, ginawa niya pa rin ang mga dapat gawin. Naghanda rin siya ng almusal ng binata. Muntik pa siyang mapatili sa gulat ng pagharap ay nasa harap niya ang mayordoma. Miss Celia, ikaw pala. Teka, ibig sabihin kung narito si Miss Celia, baka ito ang nagpalit ng damit niya. Mabuti naman kung ganon. Di nagtagal si Miss Celia at umalis din kaagad. Siya naman naghintay na lang matapos kumain ng amo niya. Na maubos ang isang oras, pumunta na siya sa dining hall para linisan ang dining table. Akala ni Olivia wala na ang binata doon. Pero mali siya. Maingat ang bawat galaw, nilinis na niya ang dining table. Hindi siya maaaring makagawa ng mali dahil nakatingin sa kanya ang maiitim na budhi ng amo niya. How's your feeling now, Olivia? Tanong ni Zefiro. Mabuti na po, sir. Maganang nasagot niya na hindi tumitingin dito. That's good to hear. Akala niya wala nang ibang sasabihin ng binata pero mali siya. Next time, change your clothes before you sleep. Mahirap bihisan ng isang tulog. Nagangat siya ng tingin sa sinabi nito. Po? Kabadong tanong niya. Wag naman sana. Tinukod ni Zefiro ang siko sa dining table at nangalumbaba na tumingin ng diretsyo sa mata niya. Ang hirap mong bihisan. Muntik na niyang mabitawan ang baso na hawak.
Tama nga ang pagkakaintindi niya. Nagbukas sara ang ilong niya dahil sa inis. Nagiinit din ang mukha niya sa hiya. No worries, Olivia. Hindi naman ako interesado sa'yo. Tumayo ang binata. Wala namang maganda sa katawan mo eh. Dugtong pa nito bago tuluyan ang umalis. Halos madurog ang baso sa kamay niya dahil sa higpit ng hawak. Walang hiya talaga. Dapat pala binato niya na to ng baso, kapal na mukha. Siya na nga ang nakatingin, nagawa pang manlait. Mangiyak-iyak siyang nagpunta sa kusina, saka naglakad-lakad habang nagdadadaldal. Kala naman niya, gwapo siya ha? Siguro kaya wala siyang asawa o jowa kasi nuknukan ng sama ang ugali. Kasing itim ng puwet ng kaldero namin sa bahay ang ugali niya. Umupo siya at naiiyakin na pa ang hinaharap niya. Wala daw maganda sa akin. Ang sabi niya ng nanay, maganda at sexy daw ako. Natigilan siyang bigla. Hindi kaya niloloko lang ako ni nanay? Buong araw hindi nawala ang hiya at inis na nararamdaman ni Olivia. Sinong hindi mahihiya kung ang katawan mo nakita na ng ibang tao? Ang malala pa lalaki ang nakakita. At sinong hindi maiinis kung yung taong nakakita ng katawan mo nagawa ka pang laitin? Pasalamat lang talaga ang amo niya at marami pa siyang kailang tuparing pangako para sa pamilya niya. Kung hindi, ibabalik niyang lahat ng panlalait dito. Teka, ano naman kayang ilalait niya dito? Di naman kasi totoong sinabi niya kanina na hindi to gwapo. Sa katunayan, para itong artista na mga napapanood niyang foreign movie. Matangkad pa at perpekto ang mukha. Natigilan si Olivia nang may maalala. Kalait-lait bang malaking talong? Kahit anong isip ni Olivia na maaaring ipanlait sa binata, wala siyang mahanap. Dahil bukod sa ugali, perpekto ng lahat sa amo niya. Natigil siya sa pag-iisip na makita ang binata, nakatingin sa kanya habang nakasandal sa pinto ng kusina. Tumayo siya at iniwas ang tingin dito. Kahit ang totoo, gusto niya itong siringan ang mata. May iuutos kay sir? Magalang na tanong niya na hindi pa rin tumitingin dito. Pasimple niyang iniyakap ang katawan. Pakiramdam niya tumatagos ang tingin nito sa kanya. Rest until tomorrow. Do not leave your room until I say so. Baka mamaya, baka mahawa pa ako sa'yo. Gustong sabihin ni Olivia na magaling na siya at kaya na niya. Pero pinili na lang niyang huwag magsalita. Baka mamaya magalit pa ito kung ano-ano pang sasabihin. Tsaka bakit siya kukontra sa sinabi nito? Gustong gusto niya nga ang ideya na hindi makita ng binata ng isang buong araw. Sige po sir, magalang nasagot niya habang nakayuko. Salamat naman at hindi ko makikita ang mukha mo kahit isang araw lang. Bulong niya sa sarili. Muntik niya nang malaglag sa upuan ng pag-angat niya ng mukha. Nasa harap na niya ang binata. It seemed you're happy, Olivia. Care to tell me why? Sir, paano ba siya makakapagsalita na maayos kung mukha nito'y isang dangkal na lamang ang layo sa mukha niya? Tell me, why? Kahit ang hininga ngayon tumatama sa mukha niya ay mabango. Sinasabi ko to sa'yo hindi dahil nag-aalala ko, Olivia. Hindi ko lang gustong mahawa sa isang hampas lupang katulad mo. Seryosong sabi ng binata bago umalis. Napasimangot siya. Kahit di nito sabihin alam niya ang bagay na yon. Teka nga, parang ito pa ang galit ngayon. Dapat nga akong magalit kasi ako yung nakitaan ng katawan. Di bale, bukas naman, hindi niya to makikita. Makakapagpahinga ang mata at tenga niya mula sa halimaw na amo niya. Sa kabilang banda, suminghot-singhot si Olivia. Bakit amoy nasusunog? Agad siyang bumangon at lumabas para tingnan ang paligid. Baka mamaya nasusunog na palang mansyon. Nanlaki ang mata niya na makitang nanggaling sa kusina ang usok. Agad niyang tinungong kusina at halos maubo siya dahil sa makapal na usok na sumalubong sa kanya. Pilit niyang ibinuka ang mga mata kahit naluluha siya sa usok. Nabungaran niyang nasusunog ang niluto ng amo niya. Oh my! Malakas na mura ni Zefiro. Di ba sinabi ko sa'yo huwag kang lalabas? Singhal pa nito habang umuubo pa. Akala ko po kasi nasusunog ng mansyon mo sir. Hindi ko naman alam na yung niluluto mo pala ang nasusunog. Gusto mo tulungan kitang magluto sir? Sinabi ko naman na sa'yo, hindi ba? Ayokong mahawa sa'yo. Ano bang hindi mo maintindihan, bubita ka ha? Patakbo siyang bumalik sa kwarto niya at sumigaw ang amo niya. Siya na nga nagmamagandang loob, tapos nagagalit pa to. Grabe talaga to, ang sarap, hirap intindihin. Bahala siya sa buhay niya, siya naman kakain ng niluto na eh. Bubulong-bulong na sabi ni Olivia bago nahiga sa kama. Hindi pa nagiinit ang
katawan niya sa higaan nang may kumatok. Pagbukas niya ng pinto, nakabusangot na mukha ng binata ang bumungad sa kanya. "May kailangan ka, sir?" Tumikim ang amo niya at hindi makatingin ng diretsyo sa kanya. I cannot cook. Alam mo naman yon, hindi ba?" Tumango siya. "Bakit iniwan mo ko? Alam mo naman, di ako marunong magluto eh." May inis sa boses na tanong nito. Umawang ang labi niya. Sir, ang sabi mo sa akin kanina, hindi mo ako kailangan." "Di naman talaga kita kailangan." Napapikit siya nang sumigaw pa ang binata. Wow naman, magkaharap lang kaya sila, bakit kailangan sumigaw? "Bakit ba sumasagot ka pa? Ako ang amo dito kaya sumunod ka na lang. Now help me cook and stop talking." Sabi pa nito bago siya tinalikuran. Napabuga na lamang siya ng hangin. Bakit ba naging kasalanan pa niya? Di na lang kasi aminin na kailangan talaga ng tulong ng pugok na to. Hindi lang ang talong ng amo niya ang malaki, pati naman pride nito. Napailing na lamang siya sa binata. Napangiwi siya na makita ang kusina. Napatigil siya sa paghahalo ng niluluto nang may maalala. Nang tumingin siya sa suot niya, halos mawala ng kulay ang mukha niya. Isang manipis na bestida lang ang suot niya at wala pa siyang bra. Napapikit siya sa sobrang hiya. Binitiwan ni Olivia ang hawak na sandok at tumakbo, pero bumangga siya sa pader. Sa binata na nakatayo na pala sa likuran niya.